Nagsimula ang pelikula sa dalawang detective sa kotse na ipinadala sa squatter na lugar para imbestigahan ang ipinagbabawal na kalakalan ng droga. Samantala, ang ilang mga magnanakaw na nagkukunwaring mga empleyado at ordinaryong tao ay umiikot sa isang bangko at nangangalap ng impormasyon bilang paghahanda sa isang malaking pagnanakaw. Sa oras na iyon, dumating at pumasok ang dalawang investigador sa iniulat na apartment. Inabangan nila ang isang pinto pero isa sa mga lalaki ay nakatakas. Nagsimula na ang mga kriminal na maghanda para sa pagnanakaw. Pinasabog nila ang isang aparato sa loob ng elevator matapos silang makalabas para ilihis ang atensyon ng surveillance office. Habang ang iba ay binabantayan ng mga bihag, nagkarga ng mga bag na may pera mula sa vault ang iba. Biglang pinindot ng isang babae ang security alarm kaya naalerto ang mga otoridad sa pagnanakaw. Pagkatapos ay pinilit ang babae ng isang magnanakaw na tumawag ng pulis. Bilang resulta, ang mga reporter na sakay ng helicopter ay natanggap ang tawag at sila ang unang nakaalam ng balita na nag-udyok sa kanila na magmadaling pumunta sa tuktok ng gusali ng bangko. Ang isang miyembro ng gang na si AJ na nagbalat kayo bilang security guard ay pumunta sa taas at sinalubong ang mga reporter ng baril. Kinuha ng mga kriminal ang chopper at tumakas ng ligtas na may dalang mga pera. Kalaunan ay nakalapag na sila at pinasabog ang helicopter. Pagkatapos ay sumakay sila sa magkakahiwalay na sasakyan at umalis. Naging pulido ang kanilang pagnanakaw, walang mga hostage o ahente ang nasaktan at hindi sila nag-iwan ng anumang bakas. Lumipat ang eksena sa bilangguan kung saan ang bilanggo na si Ghost ay inilabas mula sa kanyang selda. Sumunod, makikita ang detective na si Jack Wells na dumating sa pinangyarihan at gusto niyang malaman kung sino ang mga magnanakaw. Pinalaya si Ghost sa bilangguan at makikita natin kung paano siya nakakuha ng baril at pera mula sa isang nakatagong lokasyon. Binisita niya ang isang kriminal na si Sergey at ipinaalam sa kanya na nakatanggap siya ng mensahe mula sa isang mob boss sa bilangguan. Pinapasok siya ni Sergey pero tinutukan si Ghost ng isa pang lalaki sa likod. Madali siyang pinatumba ni Ghost at nagtutok ng baril kay Sergey na nag-alok na mag-usap ng tahimik. Samantala, ang mga magnanakaw sa bangko ay nagdiwang ng kanilang tagumpay. Si Jake, isa sa mga miyembro, ay hinimok ang kanyang kapatid na si Jesse na dapat niyang bisitahin ang kanyang ama sa bilangguan pero tumanggi si Jesse. Lumapit si Jake sa kanyang kasintahang si Rachel at hiniling sa kanya na pakasalan siya kaagad habang tumutugtog ng piano si AJ. Kasabay nito, ang iba pang miyembro ng gang na sina John at Gordon ay nagsasaya din sa selebrasyon. Ang mga detective ay patuloy na naghahanap ng mga clues sa CCTV pero wala silang nakuha. Nang bumalik si John sa bahay makalipas ang ilang araw, nagulat siya nang makita si Ghost sa loob. Si Ghost ang kanilang mastermind sa mga krimen pero nahuli siya dahil sa isang pagkakamaling nagawa maraming taon na ang nakalipas. Napanatili niya ang lihim mula nang makulong at hindi nagpahayag ng anumang impormasyon tungkol sa iba pang mga miyembro. Ngayon ay gusto niyang pag-usapan ang isa pang malaking issue sa mga miyembro at pumayag si John na ipaalam sa iba. Si Gordon, ang kasalukuyang leader ng gang, ay binisita ang kanyang kapatid na nasa pasilidad ng rehabilitasyon. Nagdaos siya ng party sa gabi at inimbitahan ang miyembro ng gang sa isang club para pag-usapan si Ghost. Naging maayos ang lahat hanggang sa dumating si Ghost nang hindi inaasahan. Pumunta sila sa tuktok ng gusali para pag-usapan ng bagong trabahong mayroon si Ghost para sa kanila. Ang plano ay pagnakawan ang mga truck na naglilipat ng mga pera sa loob ng 5 araw simula ngayong gabi. Ibinigay ni Ghost ang eksaktong ruta ng dadaanan ng truck at ang halaga ng pera na humigit kumulang $25 million. Ibinahagi niya na iniligtas niya ang isang Russian mobster mula sa isang kulungan ng Russia. Upang gantimpalaan siya, inutusan ng Russian criminal ang kanyang mga tauhan na kunin ang daanan ng truck mula sa dispatcher ng bangko. Nangako si Ghost na babayaran niya ang bahagi ng gang mula sa kanyang tabi kaya ang kailangan lang nilang alalahanin ay ang paghahanda para sa misyon. Pagkaalis niya, kinumbinsi ni Jake ang lahat na ang kanilang estilo ay ang magtrabaho lamang ng isang beses sa isang taon at sa pagkakataong ito ay mayroon na lamang silang 5 araw para maghanda. Gayunpaman, sinabi ni Gordon na mas malaki ang panganib, mas malaki ang gantimpala kaya hindi nila dapat palampasin ang gayong pagkakataon. Masusing pinag-aralan ni AJ ang ruta ng truck at tinukoy ang pinakamainam na posisyon para sa pagnanakaw. Sinabi ni Jake ang bilang ng mga pampasabog na kailangan batay sa laki ng pagsabog at kapal ng kalsada. Ang iba ay dapat gumawa ng ibang diskarte para nakawin ang pera. Pagkatapos magplano, ang mga miyembro ay sinimulan na ang trabaho sa imburnal sa gabi. Samantala, ang mga investigador ay inaalam kung paano nakuha ng mga kriminal ang mga pampasabog na C4. Nakasalubong nila ang isang kilalang nagbebenta ng mga armas at pampasabog habang nasa daan. Kinausap siya ng mga investigador at hindi direktang pinagbantaan siyang kakasuhan kaya binanggit ng dealer ang isang customer na bumili ng malaking halaga ng C4. Sa gabi, nagpunta si AJ sa mga gangster para makakuha ng C4 pero ang ibang gangster na ito ay tumanggi at binalak na kunin ang pera ni AJ at planong patayin siya.
Pero nagawang makapalag ni AJ at di nagtagal ay dumating sina John at Ghost para tulungan siya at nalaman nilang nakatago ang C4 sa garahe. Sa panahon ng investigasyon, ang mga detective ay nakakuha ng impormasyon mula sa isang impormante at pumunta sa lokasyon kung saan ginawa ang mga bomba. Pumasok ang mga pulis sa abandonadong gusali kung saan nagsimulang tumakas ang dalawang kriminal na Russian. Hinabol ni Detective Jack ang isa sa kanila at binaril siya sa likod. Naabutan siya ng kasamahan ni Jack at tinulungan siya sa paghuli sa salarin. Natuklasan ng pulisya ang malaking supply ng C4 at iba pang armas na nagpapahiwatig na ang mga kriminal ay nagpaplano ng malaking misyon. Natuklasan din ni Jack ang mga guhit ng engineering sa dingding pero hindi niya matukoy kung ano ang isasagawa ng mga magnanakaw. Samantala, tinatapos na ng mga kriminal ang kanilang paghahanda para sa misyon. Matagumpay na nahak ni AJ ang traffic signal system kaya nagawa niyang kontrolin ang daloy ng trapiko. Nang gabing iyon, sina Gordon at AJ ay nag-usap tungkol sa strategy at napagtanto nilang natrap sila. Ang kapatid ni Gordon na umalis ng maaga kaysa sa inaasahan sa institusyon kung saan siya nakakulong ay dumating sa bahay. Nag-aalala si Gordon sa kanya pero tiniyak niya sa kanya na mas maayos na siya ngayon. Kinabukasan, sinuri ni Jack ang mga pahiwatig na nakuha sa hideout ng mga kriminal noong nakaraang araw. Natuklasan niya ang isang kakaibang koneksyon sa pagitan ni Ghost at mga kriminal ng Russian Mafia noong sinuri niya ang mga larawan. Nang malaman niyang pinalaya si Ghost kasunod ng paghahanda ng mga kriminal na Russian para sa isang malaking misyon na pagtanto niyang hindi ito nagkataon lamang. Pinatawag si Ghost sa istasyon ng pulisya para sa pagtatanong at si Jack ay nandoon na piniling palayain si Ghost at sundan siya. Kalaunan ay nalaman nila na dapat ay makikipagkita si Ghost kay Gordon para maghatid ng isang bagay. Napansin din niya si Jesse na gumawa ng parehong pagsaludo sa kamay na kapareho ng ginawa ng magnanakaw sa bangko. Sinundan ng mga detective ang sasakyan ni Gordon na minamaneho ni John. Matapos malaman ang plaka ng sasakyan, bumalik si Jack sa istasyon at nagsagawa ng pagsisiyasat kay Gordon pero wala siyang nakitang kapaki-pakinabang. Ang kapatid ni Gordon ay nagnakaw ng pera mula sa kanya kanina at pagkatapos ay lumabas para kumuha ng droga. Hinanap siya ni Gordon sa gabi pero hindi ito nagtagumpay. Kinabukasan ay nagpatuloy sila sa kanilang trabaho at naglagay ng mga pampasabog kung saan hihinto ang mga truck. Sa gabi, tinawagan si Gordon ng kanyang kapatid para sabihin sa kanya na siya ay nasa istasyon ng pulisya. Pumunta si Gordon para tulungan ang kapatid, habang si Jack at kanyang kasama ay pumasok sa istasyon. Tinatanong ng mga detective ang isang lalaki na nakasama ng kapatid ni Gordon sa kulungan. Nagkaroon ng pagtatalo ang magkapatid sa loob ng kotse kaya bumaba at umalis ang babae. Ang sumunod na araw ay araw ng pagnanakaw at ang mga miyembro ay nagsimula na sa trabaho. Sa kabilang banda, ipinatawag si Jack ng kanyang mga superior at nalaman na hinayaan ng kanyang kasama ang isang kriminal na umalis para makakuha ito ng pera sa lugar. Sa puntong ito, pinatay ng mga kriminal ang mga ilaw ng intersection at si Ghost ang pumalit bilang isang traffic enforcer. Naglakad siya sa crossroad para idirekta ang trapiko pero ang truck ng pera ay nahuli. Si John ay ang naging sniper at nagtangkang papatayin si Ghost kung matuklasan na tinangka niyang linlangin sila. Mabuti na lang at dumating ang mga truck at dinala sila ni Ghost sa kalsada kung saan nakatago ang mga bomba. Gayunpaman, bago pa ang pagsabog, isang bisikleta ang tumawid sa harap ng truck. Pumreno ang truck na naging sanhi ng maagang pagsabog ng mga bomba. Dapat na mahuhulog ang mga truck sa hukay pero ngayon ay kailangan nilang makahanap ng daan palabas. Lumabas si John at sinalakay ang isang security guard at sumakay sa truck para itulak ito sa hukay. Kinuha ng mga kriminal sa ibaba ang pera at tumakas sa lugar at naghanda na itigil na ang operasyon. Samantala, hinahatid ni Jack ang kanyang kasamahan nang marinig nila ang tungkol sa nangyaring pagnanakaw sa malapit kaya nagpasya silang pumunta. Naalala ni Jack ang mga ruta ng subway na natuklasan sa hideout ng mga magnanakaw at naisip na ang kalapit na pasukan ng metro ay maaaring nagsilbing daan ng pagtakas ng mga kriminal. Pagpunta nila doon, napansin nila si Jesse sa paligid at sinimulan siyang habulin. Napilitang pumasok si Jesse sa likod ng kusina ng hotel matapos ang mahabang habulan. Nang matunton siya ng kasama ni Jack, agad niya siyang binaril at pagkatapos ay tumakas. Di nagtagal ay nakita ni Jack ang kasama na lubhang nasugatan. Nagpatuloy si Jesse sa pagtakas mula sa iba pang mga pulis na nagtangkang hulihin siya. Sa kasamaang palad, namatay ang kasamahan ni Jack at ang gang ay nahihirapan na. Tinawagan ni Sergey si Ghost at nagalit tungkol sa pagsagawa ng krimen kasama ang kanyang sariling gang. Dapat palang isasagawa ni Ghost ang pagnanakaw kasama ang mga Russian pero hindi niya sila pinagkakatiwalaan. Habang ang gang naman ni Gordon ay wala ring alam tungkol dito. Nagtipon ang gang sa isang silid ng hotel at inisikaso ang mga perang nanakaw. Di nagtagal ay pumasok si Jesse at ipinaalam sa kanila na nakapatay siya ng isang pulis dahil sa kaguluhan. Si Scott, ang taong tutulong sa kanila sa paglilinis ng pera, ay dumating para kunin ang mga pera.
Pumasok si Ghost sa banyo at inabisuhan ang mga Russian na kriminal tungkol sa kinaroroonan ni Gordon. Nang dumating ang mga Russian sa hotel, tumakas si Ghost. Nagsinungaling si Ghost kay Sergey tungkol sa intensyon ng gang na ibahagi ang pera. Balak niyang patayin si Gordon at ang iba pa gamit ang galit ni Sergey. Huli na para mapagtanto ni Gordon na nagtaksil si Ghost sa kanila. Nakarating ang mga Russian at binaril si AJ, nagkaroon ng kaguluhan sa lugar at maraming Russian gangster ang napatay. Mabuti na lang at nakatakas si Gordon at ang iba pa at alam nilang darating ang mga otoridad sa lugar kaya nagpasya silang maghiwa-hiwalay. Bumalik sina Jake at Jessie para isama ang girlfriend at pera ni Jake. Gayunpaman, nalaman ni Jake na ninakaw ni Ghost ang pera at pinatay ang kanyang kasintahan. Samantala, natuklasan ni Jack Wells ang tahanan ni Gordon at pumasok para mag-imbestiga. Pinalibutan ng mga pulis ang mansyon ng mga magnanakaw at dahil walang paraan, nagpasya sina Jessie at Jake na mas mabuting mamatay kaysa makulong. Samantala, si Gordon ay pauwi sa kanyang tahanan pero nang tangkang papasok napansin niyang nasira ang lock. Pumunta siya sa parking lot at nakita ang kanyang kapatid. Nagmaneho sila papunta sa airport nang mapansin ni Jack na papaalis si Gordon, sinundan niya ito. Habang nasa daan, kinausap ni Gordon si John at naisip nilang papatayin ni Ghost si Scott at kunin ang mga natitirang pera. Nasa pribadong eroplano si Scott nang biglang dumating si Ghost na bumaril sa kanya at kinuha ang mga pera. Gayunpaman, naabutan siya ni Gordon. Sa sandaling iyon, lumitaw si Jack at itinutok ng tatlo ang kanilang mga baril sa isa't isa pero kalaunan ay naunang mabaril ni Ghost sina Gordon at Jack. Nang sandaling nilapitan ni Ghost si Gordon, biglang dumating si John sa tamang oras para barilin siya. Ang nasugatan na si Gordon, ang kanyang kapatid at si John ay nagmaneho palayo na iniwan ang detective. Ang sugatan na si Jack ay nagawang makatawag sa 911 para sa tulong. Maraming salamat sa panunood at kung nagustuhan mo ang movie recap na ito, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod pa na video.